Tumaas ng tumaas ang palit ng dollar, tumaas din ang mga bayarin lahat at ang mga bilihin sa Pilipinas. Alam niyo, ang binabayaran ko ngayon sa kuryente sa aircon, hindi naman ako masyado nagagamit ng aircon dahil almost na nandoon kami sa Galaan. 25K. Tapos grabe. Kaya next year, hindi na ako magbabakasyon ng ganong kahaba. Say good morning to my friends and friendship. They miss you so much. Good morning. Okay, so we is gonna ready to go to school. Morning na naman, my friends and friendship. At ito na naman si Mama Ella. Another day na naman for Mama Ella. At still windy. Grabe ang panahon ngayon naman dito. Malamig. June is the summer, right? So June is summer. But it's not summer yet. What? Summer. It's June. When you gonna close your school? It's June 5. So, ito na papasok si Zoe ngayon sa school. At tapos na siyang kumain. Pinakain ko na siya. Same as usual. Ang kanyang kinain ay ang oatmeal. And alam niyo, my friends and friendship, nagkaroon ako ng kadaming pre-calls nung sa Pilipinas nung magbakasyon ako. Ang dami kong pre-calls sa sobrang init siguro ng panahon. Grabe. At sobrang mahal na ng kuryente sa atin. Tumaas ng tumaas ang palit ng dollar, tumaas din ang mga bayarin lahat at ang mga bilihin sa Pilipinas. Grabe. Kaya pag magbabakasyon ako next year, gawin ko na lang 2 weeks lang. Enough na. Kasi sobrang init. Di pa ako nakapag-coffee, my friends and friendship. Bala ko sana maglakad, pero tinatamad ako dahil magginaw. At malakas ang hangin. Hindi ako nakapunta kahapon doon sa aking mga tanim, my friends and friendship. Alam mo kahapon nagtae ako sa kakakain nito, oh. Itong cherry. Grabe kahapon, ang sakit ng tiyan ko. Kaya nagpahinga ako kahapon ng isang araw. At ngayon pa lang ako nakabawi. Kaya magkakape muna tayo, my friends and friends. Bilisan mo na, baby. Bilisan mo na. So, you're done? Okay. Dali na, go to your... Mom, it's on. Yeah, I know. Pinahugasan ko itong aming air fryer. Puno na ng Puno na ng mantika. Ang sarap ng tulog ko kagabi. Pero nung isang gabi, hindi ako makatulog. Natulog ako ng 11, nagising ako ng 2 o'clock, hindi na ako nakatulog. Buong magdamag. Kaya bumawi ako. Natulog ako kagabi ng 10 o'clock. Wala pang 10. Nagising ako kanina ng mga almost 6 o'clock. Which is nagligpit ako dito din sa dami kalat ni Zoe. Kapag inuma tayo ng coffee at ako ay sinisikmura na din. Ano mga pinagagawa ninyo, my friends and friendship? Mainit pa rin ba? Hindi pa umuulan dyan sa atin? Ay nako, parang walang gana pag mainit sa atin. Alam niyo, ang binabayaran ko ngayon sa kuryente sa aircon, hindi naman ako masyado nagagamit ng aircon dahil almost na nandoon kami sa Galaan. 25K. So, grabe. Kaya, next year, hindi na ako magbabakasyon ng ganong kahaba. At hindi naman ako masyado nagagamit ng aircon dahil parati kaming umaalis. Pero ewan ko ba, bakit naging 25,000 ang babayaran ko sa aircon? Ay nako. Niligpit ko muna itong mga ni Zoe. Nilagawa ko kagabi ng maruya. At may sobra pang saging ako, mga 4 na piraso. Tingnan niyo. Gustong gusto ito ng anak kong si Big Boy. At mayroon namang na-air fry silang chicken. Yan, tinakpan ko lang dito. Mamaya kakainin nila ito. Ano kayang kakainin ko? Mag-oatmeal. Iinitin ko lang itong oatmeal at kakainin ko yung tira ni Zoe. Mabuti medyo nag-okay-okay na itong pain ko dito sa muscle ko. Ilang araw na pag umubo ako ang sakit-sakit. Ay medyo nag-okay na siya. Sa
Salamat naman kay God. Hindi niya ako pinabayaan. Kainin ko na itong tirang oatmeal. Okay, natitira pa akong banana. Yung nabili ko is sa Pilipinas. Ito ang kinakain ko hapon at saka umaga. Breakfast at saka yung merienda. Kasi marami kaming saging. Dito binibili ko ito. Ang mahal naman ng ganito. $14. $14 ang isang ganito na yung luto na kaagad. Itong klaseng banana. And pag maubusan ako ng saging, nagpapahingi lang ako doon sa amin sa baryo. Kaya hindi kami nawawala ng saging. Ready ko muna itong aking pagkain. Maya na lang pala magbe-breakfast at unahin ko muna si Zoe. Bibihisan ko at iayos ko yung kanyang buhok. Yun yun, dala ko ng naboy bawang. Almost mag-i-exist na ko ang mga dala ko, puro mga pagkain ng mga chichiras. Kaya next year, nako, tama na ang 2 weeks sa akin. Ayaw ko na mag-stay ng matagal sa Pilipinas. Nag-stay lang ako ng madagal dahil mayroon kaming okasyon. May ginaluhan akong okasyon kaya ang alumni namin. Kainin ko yung oatmeal ni Zoe na tira. Pero hindi ko pa naubos, mayroon pa doon. Diyan. Karibat timpla muna tayo ng kape. At sakit ng sikmura ko. May kape pa ba kami? Masarap kasi pag maraming creamer. Konti na lang coffee ko. Mayroon pa ako ditong isa. Kung mag-sale ang coffee, bumibili kagad ako ng madami. Mga 4. At tinatabi ko, hindi ko naman naubos. Binibigay ko rin. Kadami pa kaming kopi ko at Nescafe na galing sa Pilipinas. Pero kailangan ko rin gamitin itong coffee ko dito sa bahay. At may expired. Did you drink water, be? Yeah. Ilagyan natin ng milk. Ito milk is organic. Ayan. May namumuo. Karin. Dito sa saging. So, get your snack there at the garage. Find it there and then put it in your baon. And come here and just spray with the phone. Ito kasing oatmeal eh. Sabi ng doktor, okay sa mga nagkakaedad. Madali ka lang mag-poops. Sinisipon kami rito sa panahon na to, allergy season kasi ngayon dito. Daming mga bulaklak. Yung pollen nagliliparan. At saka nagwiwindi pa. Nako, doon ang di-trigger talaga ang aming allergy. Kaya kung hindi ako masyadong lumalabas. Nagpunta kami ng sementeryo kay Papa Diyos nung last day. Nung Memorial Day. Inubos ko na lang itong saging. Ito na lang ang natira. Nag-try akong bumili ng kamote. Alam niyo sa Aklan walang kamote. May nakikita ko doon pero maliliit. Nagtatanong ko, sabi, masyado daw na init kaya ang mga kamote hindi masyadong maganda. Yung maliliit. Pero nagtataka ako doon sa mga ibang lugar sa pinapanood kong vlog. Sa part ng Quezon, doon sa
Ano bang part ang Quezon yun? Tayabas. Nakikita ko ang kanilang mga sa vlog. Kamote ang lalaki. Oh my God. Mantalang sa Aklan wala masyado doon sa Kalibo. Dito kahapon, nagtry ako magtingin ng kamote. Sobrang namang laki. Hindi na ako nakabili. Almusal na tayo, my friends and friendship. Mamaya na naman magluluto ako ng aming beef steak. Lutuin ko. Pinalambot ko muna yun at frozen. Pinagdawang TV. Nandoon na, umalis na si Zoe at pumasok na sa school. Medyo masakit pa rin dito. O nagkaroon ng muscle pins ang aking dito sa ilalim ng aking breast. Kaya medyo grabe ang sakit nito mga 3 days ago. Pero ngayon medyo masakit-sakit pa pero hindi masyado yung pakiramdam ko parang may makatikati na doon sa loob. Pero okay na. Pero may sakit pa rin pero not really, not too much na sakit na katulad noong dati. Ay, pag matanda ka na, very sensitive ka na. Thank you. Pili na rin na paldo. Ayun, tuyo na. Si Ayak na salat nito. Paano sila? Tapos nilagay hindi. So, balik tayo. Tapos akong kumain. At maglalakad ako. Dahil almost a month na hindi na ako nakapaglakad. Kailangan ko na maglakad-lakad ulit. At medyo maganda ang panahon. Sa Friday, ay doon din kami sa Baleho kay Bam dahil may party doon at ang anak niya i-graduate. Kaya tara mamaya maglalakad tayo my friends and friendship. Panoorin ko muna itong vlog at tayo ay maglalakad maya. Maglalakad lang ako doon sa park. Halika, samahan niyo ako my friends and friendship. At mukhang tumataas na ang BP ko. Okay. Naalagaan talaga ang grass namin kasi namamatay. Iniihian ng mga dogs. Kaya let's walk muna. Lakad muna tayo. Doon lang ako sa may park. Mag-ikot. Malamig talaga sa malamig. Kaya tingnan mo nakasombrero na ako. Kasi ang ihip ng hangin ay sobrang lamig. At tingnan niyo itong mga bulaklak. Ito ang cause ng mga allergy. Mukhang wala yatang masyadong naglalakad ngayon. Parang walang mga tao sa park. Okay. Lakad tayo. Kasi kung doon ako sa may park, paikot-ikot ako ng 5 times. Naboboard din ako. Simula nung dumating ako, ngayon lang ako nakapaglakad. May school na naman. Yan ang elementary dito sa lugar namin. Pero si Zoe hindi siya nag-aaral. Siya sa St. Catherine. Lahat ng mga apo ko ay nandoon sa St. Catherine. Slowly lang ako. Siyempre bagong reinstate ako sa walking. Malamang na mapapagod ako kaya lang slowly lang. Yung parang take time. Just walking. Ano pa tinitingnan ko kanina ang blood pressure ko. Okay naman ang kaya lang 144. Minsan 150. Over 70. The over is okay. Pero ang 140 hindi talaga ako kumbinsido doon. Siguro wala akong exercise at hindi naman ako kumakain ng madami. Kukunti lang naman ako kumain. Kaya minsan kasi mahina ako minom ng tubig. Kailangan talaga ang water sa katawan ng tao. Kaya nilalagyan ko ng kaunting salt ang water para iwas sa dehydration. Ibang klase kasi my friends and friendship pag nadidehydrate ako. Sinasakitan ako ng tiyan.
Hindi ako makapupo na gusto kong magpupo pero hindi, kaya need to drink a lot of water. Dito ako na naman liliko. Buti dito may paakyat, may uphill at downhill. Enough na sa akin ito. Ang ganitong layo. Naglalakad din. At iikot ako doon sa may school. Wala na kasi akong exercise. Puro na lang recuerda. Sa Pilipinas, pagdating dito, jet lag, tulog ng tulog. Baga palang inaantok na ako. Pero nilalabanan ko talaga. Ayaw ko nang matulog. Tapos pagdating sa gabi, dilat ang mata. Ganda nito. Tahimik. Ito sa lugar namin. Doon ako. Pag hindi ka kasi nagmo-move at o kaya hindi ka naglalakad, marami kang nararamdaman, lalo na may edad ka na. Kaya kailangan mo talagang help yourself to have a good health. Pababa na naman, tapos doon ako paakyat din, pauwi na sa bahay. Nangangati ang mga hita ko pag naglalakad kasi naninibago, nagano ang mga dugo ko na yung bang nagagalaw. Nanonood ako ng aking vlog nung aming alumni grand night. Ang saya-saya at sobrang nag-enjoy din ako. Yung panandali ang ligaya. Andoon, pabalik na ako. Ito, medyo may kaunting paakyat dahil medyo bulubundukin. Kaya mas mabuti yung ganito na may pababa, may paakyat kaysa sa doon sa park na ikot lang ng ikot. Kailangan mag-ikot ng 5 walks, 5 times round. Recess time ng mga bata sa school. Kaya tatawid na tayo. Wala namang car. Nakabalik na ako. At ako ay magluluto ng beef steak pero matigas pa yung aking beef kaya nood muna ng TV. Okay. Papahinga muna ako at ako ay magluluto pagkatapos itong aking beef. Binabad ko pa muna. Pero medyo may kaunting matigas pa at mamaya mamarinate ko na yan. Tatawa ko din sa sarili ko. Dahil alam niyo, pag nagkakaedad ka pala, like ito sa mga 60 at mataas ka na, yung bang parang takot ka na sa kaunting nararamdaman mo lang na may mga pain ka. Natatakot ka na. Naunahan ka na ng takot na, baka maglala. Sumakit lang ang tiyan ko. Naku, takot na ako. Sabi ko, baka mamaya o kaya kung sumakit lang na kung kaunti ang ulo ko, baka high blood na ako. Yung bang masyado kang curious. Takot ka, lalo na ngayon akong naging solo na wala na si Papa Dudes. Yung wala ba akong backup pag may nararamdaman. Walang may nagko-comfort. Kaya ako yung parating natatakot. Kaya yun. Kaya iniingatan ko lang ang sarili ko. Hopefully, and pray to God na sana ibigyan ako ng good health. Tayong lahat. At humaba pa ang ating buhay. Marinate tayo nitong gagawin kong beef steak. Oyster sauce. Konti mo ng sugar. Ang toyo. Hindi ko muna titimplahan ng madami. Itong yung katamtaman lang ang mga ingredients, yung katulad ng toyo, asin, para hindi siya mag-alat habang niluluto. At kahit meron akong kalamansi na nilalagay,
Hinaluan ko ng konting suka para mawala ang langsa. At ito ay hinahaluan ko ng kalamansi. Mamarinate ko muna siya. Kalamansi. Bango talaga pag kalamansi ang hinahalo sa beef steak. At titimplahan ko siya mamaya. Lulutuin ko muna gigisa at papalambutin. Pagkatapos ay saka ko na i-finalize ang timpla. Magsisimula na akong magisa ng bawang na ginayat ko at itong sibuyas. Okay na ito at na-marinate ko na. Meron pa akong oatmeal. On natin ang vent. Lagyan natin ng margarine. Dagdagan ko ng margarine. Malasa kasi pag butter or margarine ang hinahalo. Dahon ng laurel. Pakukuluin ko muna. Tapos hinaan ko ang apoy. Ha? Okay man. Kung siya nagtaas ang dugo pagbukot BP 140 siguro na hugot ang pagbuo man. Hadlo ko tako dayon. Ani kinangan lang gid aman ay. Oo. Luto ng beef steak. Sarap. My friends and friendship, luto na yung beef steak ko at ako ay kakain na. Para makapagpahinga na din, ito kakain na ako. Iwan ko kung maubos ko itong kanin. Kung ito napadami yata ang kuha ko ng kanin. At yung luto kong beef steak, manya natin. Masarap talaga, malasa pag kalamansi ang hinahalo. Okay. Bye-bye hanggang sa muli, my friends and friendship. Don't forget to subscribe Mama Ella Boholano channel. At ingat lang kayong lahat dyan. Bye-bye.